Salita ng Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon, Kawikaan 3:5-6. May mga sandali sa buhay na kahit anong gawin mo, parang walang malinaw na direksyon. Gigising ka sa umaga, bitbit ang pagod ng kahapon, dala ang takot sa bukas, at tinatanong ang sarili mo kung tama pa ba ang landas na tinatahak mo. Minsan, akala natin, alam na natin ang lahat. May plano tayo, may pangarap, may direksyon. Pero bigla na lang may mangyayaring sisira sa lahat ng iyon. Isang balitang hindi mo inaasahan, isang pagkabigo, isang pagkawala, isang pintong biglang nagsara. At doon mo mararamdaman na hindi pala tayo ang may kontrol sa lahat. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Napakalalim ng talatang ito. Simple ang mga salita, pero napakalaki ng hamon. Sabi ng Diyos, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, hindi kalahati. Hindi kapag maayos lang ang buhay, hindi kapag may kasagutan na, kundi buong puso. Kahit hindi mo naiintindihan ang nangyayari, kahit parang walang sagot ang mga panalangin mo, kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka, madalas kasi mas gusto nating umasa sa sarili, sa sariling talino, sa sariling diskarte, sa sariling lakas. Sinasabi natin, kaya ko ito, ako na ang bahala. Hindi ko kailangan ng tulong. Pero sa totoo lang, doon tayo lalong napapagod. Doon tayo nadudurog. Doon tayo naliligaw. Sabi pa ng talata, huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Hindi sinasabi ng Diyos na mali ang mag-isip o magplano. Ang sinasabi niya, huwag mong ilagay ang buong tiwala mo sa sarili mo lang. Dahil may mga bagay na hindi mo kayang ayusin. May mga sugat na hindi mo kayang pagalingin. May mga daan na hindi mo kayang makita ang dulo. Isipin mo ang isang taong naglalakad sa dilim. May hawak siyang maliit na ilaw, sapat lang para sa susunod na hakbang. Ganoon ang buhay natin. Hindi ipinapakita ng Diyos ang buong mapa. Hindi niya ibinibigay ang lahat ng sagot agad. Pero ipinapangako niya na hindi kanya pababayaan sa dilim. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Hindi lang sa simbahan. Hindi lang kapag may problema. Hindi lang kapag may kailangan ka. Kundi sa lahat. Sa desisyon mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga panahong masaya ka, at lalo na sa mga panahong wasak ka. At ito ang pangako ng Diyos. Itutuwid niya ang iyong mga landas. Hindi niya sinabing magiging madali. Hindi niya sinabing walang sakit. Hindi niya sinabing walang paghihintay. Pero sinasabi niya na hindi ka maliligaw kung siya ang kasama mo. Ang aral ng talatang ito ay malinaw. Kapag binitawan mo ang kontrol, doon kikilos ang Diyos. Kapag isinuko mo ang lahat sa Kanya, doon Kanya itatayo. Minsan, kailangan muna nating mapagod para matutong magtiwala. Minsan, kailangan muna nating mawala para matutong sumunod. Kung ikaw ay pagod na ngayon, kung ikaw ay nalilito, kung pakiramdam mo ay walang direksyon ang buhay mo, ito ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Magtiwala ka. Ako ang bahala. Hindi kanya iniwan, hindi kanya kinalimutan, at hindi aksidente ang pinagdadaanan mo. Kapatid, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano ka katalino, kung gaano ka kalakas, o kung gaano ka kagaling magplano. Ang buhay ay tungkol sa kung kanino ka nagtitiwala. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Kilalanin siya sa lahat ng iyong lakad. At sa tamang panahon, itutuwid niya ang iyong landas. Maraming salamat sa panunood. Ito ang salita ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Like and subscribe for more.